Ano ba itong mga tinatawag na ghost colleges sa Australia ngayon? Ito yung mga colleges na nag-o-offer ng mga cheap tuition fees, very low down payment, at at the same time, pagdating ng isang estudyante sa Australia ay pinapayagan na halos magtrabaho na lamang at walang pasok sa eskwelahan. Makikita mo yung eskwelahan, rehistrado, andyan dyan yung building umuupa ng 2 or 3 floors sa isang gusali, ngunit pag ikaw ay bumisita, wala kang makikitang mga estudyanteng regular na pumapasok sa kanilang eskwelahan. Yan po ang subject of a thorough investigation by the Australian Education and Immigration Department sapagkat masyadong talamak ang paglabag ng mga eskwelahan na to na tinagurian ngayong mga ghost colleges in Australia. Kaya dahil dito, ang Australian government ay nag-propose ng panibagong mga patakaran na hinihigpitan ang pagpasok ng mga international students sa mga cheap colleges na tinatawag ngang ghost colleges sa Australia ngayon. Bukod sa napakababang tuition fee at napakababang down payment, ang mga ghost colleges ay kalimitan mga pribadong kolehiyo sa Australia na kung saan pinapayagan ng international students na mag-ship ng programa upon arrival in Australia. Ito po ay nangyayari talaga sa Australia, no, sa mga international students. Dahil dito, may mga bagong proposal ng Australian Immigration, ang embassies ng Australia, na kapag ikaw ay pumunta sa Australia upang mag-aral, hindi ka pwedeng magpalit ng programa mo. At least nakapag-stay ka na doon sa loob ng 6 na buwan before you can shift from one program to another program. Isa pang pagbabago na ipinopropose ng Australian Immigration ay yung pagsusumite instead of GTE or Genuine Temporary Entrant. Ikaw ay required na mag-submit ng Genuine Student Test. Ibig sabihin to, ang determination of whether or not the student is a genuine applicant to study in Australia, it will now be replaced by the personal appearance of the student. No, haharap siya sa consular officer for a personal interview for the visa officer to determine his eligibility and the genuineness of his intention to study in Australia. Dahil dito, kahit papano, mababawasan yung fraudulent transaction na isinasagawa sa kasalukuyan ng mga ahensya na nagpapadala ng mga estudyante sa Australia. Kasi hindi naman siguro lingid sa atin na marami nagsusumite ng mga fraudulent documents sa Immigration Department, hindi lamang sa Australia, actually pati sa Canada. Kung nabalitaan ninyo, nito lamang nakaraang mga buwan, merong mga Canadian students, mga international students that are now subject to deportation, at least 70 international students yan, who submitted fraudulent documents to the Embassy of Canada, and then these fraudulent documents were discovered only when they filed their application for immigrant visa. Ibig sabihin, nakagraduate na, nakapagtrabaho na, but when they filed their application for immigrant visa, it was discovered that they submitted fraudulent admission and letter offer from some colleges in Canada. Ito din ay nangyayari sa Australia. So to prevent this fraud and this unique corruption prevailing now in Australia because of unscrupulous agencies helping international students to commit fraud and corruption. Abay, kailangan nang maging personal ang appearance ng mga estudyanteng gusto mag-aral sa Australia. You will now be subject to a close scrutiny by the visa officer or by the immigration officer to determine your eligibility to study in Australia. At isa pang medyo madugo dito, dati kasi ang requirement lang is 21,000 Australian dollar
na deposito sa inyong personal account if you will be applying for a study visa. But now, it will now be raised effective October 1, 2023 to 25,505 Australian dollar. So para malaman naman na you can survive in Australia while studying. Hindi yung pupunta ka doon para lamang magtrabaho. Ang dapat na purpose mo doon is to develop further your skills, your talent, and to develop your character. Hindi yung susugod, basta-basta na lang magtatrabaho doon. Hindi nila gusto yon. So ngayon, sa bagong patakaran na ipapatupad sa mga susunod na buwan, kailangan ang isang international student should be able to develop his skills and then may potential siyang maging asset sa Australian economy. Makakatulong siya sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansang Australia. Hindi yung basta lamang magtatrabaho doon ng kung ano-ano na lamang na hanap buhay sa Australia. So marami pong pagbabago na magaganap sa Australian education sector at medyo maghihigpit at ang papayagan lamang na makarating doon at mag-study, work, and possibly to migrate in Australia are those who are really genuine international students. At ito, isang magandang development naman para sa mga international students na gusto mag-aral sa Australia. Before kasi, when you prepare this genuine temporary entrant, you are discouraged to disclose the fact that you have this intention to become an immigrant in Australia. But this proposed policy that will be implemented in the very near future, the international student will now be allowed to disclose his original plan or yung kanyang migration plan will now be allowed na ma-declare doon sa kanyang statement na gagawin that will be submitted to the Australian immigration. So yan ang pagkakaiba. Dati kasi, hindi ka pwedeng mag-declare. Pinoprohibit yung dual intent. Mag-aaral tapos magiging immigrant. Pero this time, no, for as long as this international student is a potential asset to the Australian economy, then you are allowed to disclose your intention to migrate in Australia. So yan po ang isang magandang development naman, no, sa ating mga prospective student in Australia. So dito kami sa Counselors for Immigration and International Studies or CIS. We are a group of lawyers helping the Filipino students to prepare and lodge their application with the Immigration Department, not only of Australia but likewise in Canada and in New Zealand and in the United States. So we make it sure that we recruit only quality international students that will become a potential asset in these countries that I have mentioned earlier. So ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Bueno, at salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking YouTube channel na Bueno Law and Beyond. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe bago ninyo pindutin niyang pag-close sa aking YouTube channel. Marami pong salamat.